Ngayong araw ay magsosolo akong pupunta sa venue ng kasal para mag-set up ng pika-pika buffet na binook ng couple 2 months ago pa. Aside sa pagiging labandera ay meron din akong pika-pika buffet na pinagkakakitaan. Di naman marami ang nagpapabook sa amin. Minsan nga sa isang buwan na isa lang at minsan pa nga ay wala talagang nagpapabook sa isang buwan at umaabot pa ito ng 3 buwan. Kaya kapag may nagtatanong about sa pika-pika buffet namin at magpapabook agad ay ginagrab ko na. Kahit marami akong ginagawa o nabibisi naman ako sa paglalaba. Dahil minsan lang naman ang ganitong blessings kaya go na ako. Pero last week lang ay may nag-contact sa akin isang coordinator dito sa Tacloban. Magpapabook din sana ngayong September 20. Okay sana para naging double booking ako ngayong araw. Kaso ay out of town, hindi talaga kaya at lalo na't wala pa kaming sariling sasakyan, baka mahirapan pa ako. Pero buti na lang din na hindi ko tinanggap kasi ngayon pa lang ay medyo nahihirapan ako lalo na't ako lang mag-isa. Tapos in another day, nag-chat ulit sa akin yung coordinator kung pwede daw ako sa September 21. Naku, sayang din kasi Sunday. Nasa church kasi kami sa buong araw ng linggo kaya di ko na naman tinanggap. I pray hopefully next time kung magpabook siya ay sana hindi naman komplikado para makapag-racket din ako kahit papano. Pagdagdag din sa gastusin at bayarin kaya sa mga Taclobanon dyan, alams na. Anyway, sa mga oras na to ay ako lang talaga ang nag-set up dito. May duty na naman kasi ang asawa ko sa trabaho pero okay lang kasi good for 50 packs lang naman ang pinabook ni client. Hindi ko na na-videohan ang lahat ng kaganapan sa pagluto ng pagkain dahil very tight lang ang memory ng cellphone ko. Kaya priority ko na lang ang pag-video dito sa venue kung paano ko i-set up dito para makita nyo. Halos lahat ng mga gamit ko dyan ay sa online ko lang nabili. Share ko sa inyo ang link baka kasi bet nyo, char. Mga 5 PM na sa mga oras na to at nagsidatingan na ang mga bisita. Baka mapansin nyo na hindi ako naka-hairnet. Sorry at nakalimutan ko talaga pero okay lang naman. Nakatali rin naman ang buhok ko. Pero alam ko at unahan ko na kayo na hindi talaga valid ang nakalimutan magdala ng hairnet. Kasi responsibility yan ng katulad ko. Kaya sorry naman, please. Ang gagawin ko naman dito ay magre-refill ako ng mga pagkain sa buffet na paubos na. Pero kung hindi naman kailangan na hindi ako maligid-aligid dyan at lalo na't wala akong hairnet. Kaya sorry ulit, please. Kahit naman meron akong hairnet ay di talaga ako maligid-aligid sa mga ganyan kahit sa mga previous kong mga booking. This time naman ay dumating na ang couple at nag-relax muna saglit at nag-retouch at nag-start kaagad ang program. Dahil nahurot lahat ng pagkain, ay liligpitin ko na ito. Dahil sa labas lang ng venue nagsisit up ang ganitong buffet, okay lang magligpit kaagad. Ganito ang kagandahan kapag pika-pika buffet ay pwede kaagad magligpit kapag wala ng pagkain. Minsan 6 PM ay nakakauwi na kami kaagad. Unlike sa dessert buffet ay kailangan naman hintayin pa matapos ang program bago maglipid dahil nasa loob ng venue ang buffet. Ang in-avail naman ni client ay good for 50 packs. Ang menu naman na napili niya ay mini burger, mini empanada, sandwich, coconut macarons, and puto rice. At may inclusion na rin na hindi na kailangan piliin sa menu. Like ang prutas, siomai, mixed chips at juice. Tapos sa 50 packs naman ay merong 50 pieces each menu. Bali lahat ng pagkain ay umabot ng 250 pieces at di pa kasali sa bilang ang chips, fruits, siomai at may juice pa. Lahat ng package namin ay free na ang paper cups, square plates at table setup. Tapos kadalasan na hindi na kami kumukuha ng mag-a-assist kung maliit lang naman ang package na in-avail. Pero during preparation at pagluto ng pagkain ay kailangan ko talaga ng backup. Pero kahit naman malaki ang in-avail, kami lang mag-asawa ang kadalasan na uma-assist dito. Alam naman ng mga client ko na kami lang mag-asawang mag-a-assist sa mga guests para sa pika-pika buffet. Medyo boring ang design ng table setup ko. Maliit lang kasi ang bulaklak ang meron kami sa ngayon. Mahal din kasi ang ganitong pang-decor. Bulaklak pa lang ay nakakaluwan na ang presyo. Dahil tapos na akong magligpit ay dito muna ako upo at magkakape habang hinihintay ko ang magsusundo sa akin at hinihintay ko rin ang bayad ni client. Kadalasan sa ganitong mga event ay pagkatapos na ng program magbabayaran. Pero ngayon naman ay ang kapatid ni client ang nagabot sa akin ng bayad kaya makakauwi na ako.